Uy, parang meron. Makita ko. Pero polo lang ulit. One, two, three, four. Gago! Makakabuo ka na ng deck. Makakabuo ka na ng deck. Scattering sa ring. Hindi naman yung ability. Yan yung nagpapalakas. Alam mo ba't siya malakas? Combo siya sa ACL. Basahin mo. Tapos 50 times energy. So kung imagine mo yung tatlong nakakabit sa kanya, magiging 6 dahil sa ability na yan. So, ang chance niyang mag-damage I think kailangan mo palang celeb. kailangan na siya. Oo, kailangan ng Serbian yun. Sayang wala pa yung trade option. Oo nga eh. Celeb na yung wala pa. Next to you. Yo? Yun lang yung kaya kong gawin eh, yung dance ni Lady Gaga. With Yossi. Sayang nga yung ano niya, no? Sayang yung performance sa Joker. Sobrang baba ng rate. Hindi ko pinanood kasi hindi namin matapos ni Coach. Bakit? Yung Joker, like the first one, hindi namin matapos. Kasi? I was too emotionally... Langya naman ko, Cholo! Emotionally draining. Ba't naman ganon? Oo. Parang wala pa yata kaming 25 minutes. Sabi ko, Coach, di ba natapos? Ako naman ano eh. Nayoyosi ako the whole movie kasi di ba like ini-ASMR nila yung cigarette ni Joaquin Phoenix eh. So, Pag narinig ko yun, parang gusto ko na rin mag-yosi. kung pwede lang mag-yosi sa sinihan. Hipak na po sila, opo. Napanood ko yung trailer ng Death of a Unicorn. Ha? Death of a Unicorn. Ano yun? Movie with Paul Rudd and Paul Rudd. si Ant-Man. Paul Rudd. Si Wednesday. Wednesday Adams. Oo, the actress. Si Jenna Ortega. It's an interesting movie. Ano siya? Ano siya? Mag-ama sila, may nabangga silang unicorn. Hindi nila alam unicorn na unicorn nila. Comedy ba yan? Ha? Comedy yan? Hindi. Medyo may pagka-sci-fi suspense vibes. Parang feeling ko may comedy vibes. Kasi merong, sa trailer pa lang natawa na ako dun sa one shot of Jenna Ortega. Parang she was like filled with so much anxiety. Na, alam mo yung mata niya na sobrang laki. Nilalakihan niya. Oo. Tapos biglang
napahipak siya dun sa vape niya. So I'm like, that is so realistic for a lot of people. Kaya I'm like, napanood mo ba? Hindi pa eh. Pero baka mapahipak din ako pag nakita ko yun. Pero basically, nakabangga sila ng unicorn. Di nila alam unicorn, out of pure panic, sinakay nila yung animal in their car kasi they were on their way to this rich person's family. Na parang yung area daw kasi is parang like conservation, blah blah blah. So, apparently buhay pa yata yung unicorn tapos na-discover ng mayamang pamilya. And the rich family is like, the type of rich na parang, oh, I wanna invest my money on learning more about this animal. Tapos it can cure cancer. Tapos yung horn, it can cure cancer. Pero, the suspense part is yung nanay ni unicorn hinahanap. So it will, yun yung horror suspense sci-fi aspect. The mother of the unicorn is going for its baby. So, I will watch it. Sa Netflix yata siya nakakalis. So, 24 din pa. So, ang ano niya, ang category niya is suspense, thriller. Baka thriller sci-fi. Or ay, teka. Alam mo, tignan natin. Bakit hindi? I would say it's sci-fi. Yes. Oh, bigyan mo akong genre. Comedy, supernatural horror film. The supernatural was the word I was looking for, not sci-fi. So, bakit yung porno mo ngayon, parang titang nag-aabang ng bus ng biyaheng probinsya. Oo. Uuwi ka ba this Christmas? Ba't hindi? Recorded yun. Ang sabi mo, ayaw mo sa nanay. Oo. Ba't ayaw mo sa nanay? Ayoko din sa nanay. Ay, doon. Tulog na. Love you. Wala mo na better? Ha? Ano? Hindi pa, hindi pa. Talaga? Viewing yan. Sino daw? O bakit wala naglalaro dito? Napasukin dito. Si Darius ang hindi na nga siya Ano? On tumatalon sa off? smash. On off? On off? Hindi na siya tumatalon sa smash. Ay. Oh my God. Ayan na, it's time. Ano na kayo? Baby. Pang bata yun na kayo. Gagawin city. Oo. Binili niya sa Decathlon. So imagine, lahat na ng tira niya ngayon siya. Short, di niya matatama. Parang table tennis yung hawak niya. Pang ano niya yun pang joke lang. Pero legit na parang 800 pesos lang yata yung racket. Oo, ang galing! Ayan na yung baby racket. Si Poch yung ano eh, si Poch yung nagtitipid kami sa commute, pero bibili ng 800 na baby racket. Oo. Ano?
Gulat na lang ako sa pinakita niya ako ng picture niya. Ano yan? Parang nakita ka lang, may kulang sa materyales. Kasi nagkulang sa materyales yung project eh. Hindi naman. Quality, high quality siya. Pero bigay. Pero actually, feels like it. Nakita na yun. Parang mas masarap sa mga sa snacks. Like recorded mo. Joke. Hindi ba sanay kasi doon? Hawakan lang yan. Ayan. God mode. Pero sir, ano? Alam mo sa saan ko. Alam niya kung hindi ko abot. Lakad ako lang. Hindi ko Ba yan? Ano isa? Ay, hindi naman. Like, basta hindi siya. Basta lang ko lang. Just funny na. Papalit si God recently na so, Hato Giga. So, kasi hindi niya ako cut. Ba't siya may cash na 20? So, ba't siya may cash na 20? Nanay siya. Very transaction. Papalit niya ako na yun. Parang ganun. I don't know why it is. I mean, if you're not into if you don't have like a cash business, why do you have that much Hindi mo cash? tayo. Baka nag-withdraw na siya with the talks of exchanging. Tapos parang sabi ni Gcash, ay, Gcash ba? Abulin ko muna. Ay, like, may ano ba? Like, may Gcash ba? May roadshow ako eh. 30,000 yung nilagay ko. Sabi niya, 20,000 lang. Sabi ko, kaya naman. Tanggal agad eh. Bakit ka nag-load ito? Tinay ko lang na first time mo ito. Tinay lang yung para sa akin. Parang ginagamit naman na quality. Wala lang. Usually nilalamit ko kasi ng pwede. Pag-ubus ko parang for ano yung past 2 days kasi puro cash yung bahay. Sakay. Meron daw akong brand. Franchise na ba ito sa Philippines? Sino yung gusto niyong pang-up? Kasi tayo ni... Ay, hindi. Ano? Si... Gusto na pa ba na next game? Yung ano naman, May, masyado ka malapit. Kasi yung gusto mo malapit. So, nandiyan lang. Ada hindi nag-align mo yet.
Kasi nagbayad ka. Nagbayad ako not knowing na. So pumunta ka talaga dito para makakash. Pero The eyes are not eye. nandito lang. Okay na. Okay, not nga na. Paano ba ba? Preferred mode of payment na talaga. Gcash back transfer. Pero may times kasi ng buyers, parang nag-withdraw na sila. So parang, yun na lang. Yun na lang. Parang, pag sinasabi ko wala akong Gcash or back transfer, tapos sinasabi nila, naka-withdraw na ako eh. Okay, wala. Pero ayoko kasi nagpupunta sa bahay. So, naghahanap ako ng mga alam ko malakas na gumastos. Kasi magagastos din naman nila yung pero I prefer Decathlon. Pang bata. Lahat naman ng pera niya napupunta sa pamilya. At least, pagbigyan na natin yung mga Every once in a while. Oh. Feeling ko magagamit mo rin yung style na to in the future. In my case, anything above 100,000 cash, minsan sa so everything that exceeds the 100,000, tinatry ko na siyang gawin digital currency. Kasi in any case of emergency, I think 100 is enough. So 100 cash is just I think sweet spot. Tapos anything else, parang digital na. Kasi anything over that, parang tempting na nakaawin. Yeah. So dapat hindi. Parang ayoko din to have that around. Saka parang sayang. Could have been growing interest somewhere. Oo, somewhere. Yun, pinakita ko sa inyo yung sa Maya and sa CIF, ay sa Maya, CIF, at sa Global. The interest pays, parang ang dating sa akin, in the interest of my savings, kuno, pays for Netflix, YouTube, mga maliit na purchases. So, really, Netflix, di ba, yung Netflix binabayaran ko ng 550 a month. Eh, if you're getting around 330 a month from two of the banks, parang nililibre ka na yan naman din. Yun yung sinasabi ko. Nag-rush ko kita lang. Hindi ka nililibre. Okay lang. Parang nakaliw sila sa akin. Okay. Maybe ako. So fucking weird. Kaya mo, time waits me. Parang nakakakita ng table tennis. Pero mo sure. Parang nakakita ng table tennis. Ang liit ng grip. Tapos, Gaano po. pero ano May parang pagka-mallet feeling siya. Yes, yes. Ganun yung... Maiksi kasi eh. Pero pumapalo yung tira mo. Tennis ko bataw. Fundamentals yun. Parang si Kobe would probably beat me barefoot with one eye closed. Alam mo yun? Parang... Fundamentals. I mean, not anymore, right? He can't beat me now, obviously. Tusun ba? Tusun? Kumusta? Lobat. May power bank Uwi na ako. Gusto mo? Type C. Oo. Ganito. May kable ka?
Pokemon Go player, walang power ba? Ay, bigyan mo kable. Kunin ko yan. Talagang bigyan mo kable para kayo pa. Let's support his Devices. Meron ako sa kotse, kaso nasa kotse. Doon tayo sa malapit. Kuya, mo magkano ang consultation fee mo? For what? For what? Business related consultation. Ano business? Ha? Powerhouse. Ano yung nakalagay sa Dali lang yun. Ano yun? I'm eyeing to open an archery lounge. Okay. Pero current idea is sa mall ako. Pwesto. Like, isip ko parang Gandiva or parang if you've seen those. So, magbukas ng sarili kong brand. Unang question, sino magpa-fund yan initially? Tatay ko. Kasi for ano yung range ng size, ano yung estimated size mo? Basta baka siksik ako ng maybe 5 to 10 target brands. So ano size na? Tapos mga 50 Pag-amis pa yun. siguro, more than half of this court. Ha? Yung lang ganun nakalayo? Yung sa napak sila, ano? Oo. Pinirik? Oo. Hanggang sa atin pretty ngayon. long. Tapos ilan yung 15 pa ganun? Kung mga, let's say, 5 target brands. Minimum yun. Minimum na yun. Hanggang kay Nathan. Spacious na yon sa DMZ, tight eh. Oo. Sa DMZ, itong badminton court is 5 probably or 6 na pa. Kasi para sa compet nyo, hindi kita na. Pero syempre, because these are noobs, they aren't experienced archers, bakit di nila na-appreciate sa sobrang sisikat. And hence, a bit more space. Gusto ko nga actually, gusto ko yung setup ng Pana and you'll see it there. Na meron siyang stand and everything per That's hilera. good. So that it also identifies kung ano yung hilera mo. Pero I believe yung sa Pana, sa MOA, like 6 or 7 target max. Tapos ganon din yung space. Sumigaw lang ako! Guys, ganun. Uy! Jason. Tsaka Jason, baka matamaan ka. Huwag ka sa mga kapag na ginagawa. Technical. Technical na Short distance lang naman ang kailangan. Magkano yung rent sa Pana? Yan ang hindi ko pa alam. Ay, Hindi, I mean, magkano yung rent ng, magkano yung service na you can avail? Sa Pana, I'm yet to do a case study with Poch actually. Punta kami sa tatlong archery range. So, Get the kakailangan. average cost. Pero from what I recall, parang 200 isang oras. 150 to 200 isang oras. Anti-arrows na yun. Hindi bilang yung arrows, bilang yung arrows. Na I prefer personally kasi kung bilang arrows, mas mahal. Kasi I've been to a place na ang bayaran nila is per arrow. Tapos sobrang costly. Sobrang costly. Parang 40 pesos ang arrow. Tapos, So yung 200 mo, 5 araw. ano tama na? Hindi ka na natuton. Wala, tumira ka lang. 200 ano ka? So that's ang pag-maximize 1,000 per hour kung 5 maximized. Ibig sabihin, kung maximized,
Ang mall hours is usually 10 to 9 usually. So 11 hours. So maximized 11,000 a day. 11,000 a day maximized. Like i-max to lahat Isang bantay, isang staff. So kung isang staff, ang sahod ng isang staff is around 18,000 a month. Magkano yung sahod? Teka lang. Ayong 11,000 a day, no? 11,000 a day. Times 30. Magkano bibenta? Tuloy ko naman. Tuloy ko naman now. Sure buyer. Ah! Magkano 11,000 a day? 330,000. Yes. Nice! Minus 18,000. Minus siguro yung ilaw ng isisingin sa inyo ng mall. Sabihin natin na 10,000 minus 10,000. Ay. 302,000. Minus sabihin natin yung tubig na isisingin sa inyo ng mall 5,000. Ba't sila maniningil ng tubig? Ganun ba talaga? 297. Ano pang mga overhead costs ng ganun? Oo naman. Monthly. Maglagay tayo ng magkano ang isang kunwari may masirang set of bows and arrows. Magkano? Wooden bow. If yung buong bow yung masira, may 5,000. Yun ba yung quality na igagamitin mo doon? For rent? Yung wooden bows. Yung arrows. Yung arrows, kailangan ko magka-canvas pa ako. Sige. Yung mga target. Yung mga target, Matagalan ba yun? matagalan yun. And yung mura lang yung kukunin ko, yung hay. So, if ever, yun ang hindi ko pa na cost. Kasi hindi ako sure. Pero yung matagalan na as in like 6 months. Hanggang sa I can actually consider fixing it or what. Yung what? Yung target pa. Sige. Okay. Sabihin natin na, sige, yung pagkano na yan. Minus 5,000 in case every month may isang masirang boat. Minus another 5,000 in case madaming masirang arrows. Tapos, magkano kaya yung hay? Sabihin natin na 1,000 yung hay every month. Ano pang mga overhead costs? Dahil lang ng airport talaga. Estimate lang to. Magkano pa yung overhead costs? Ano pa yung mga sabihin ng mga kailangan every month i-refill? Paper, target paper. Yun, ano talaga yun? Pinaka-consumable. Ina-order yun. Magkano kaya yun? Hindi ako bibili ng mahal kasi mahal pa naman. So, magkano? Yung sa Decathlon, I think like a roll of 10. It's like 400 pesos. A roll of 10. So sabihin natin yung wholesale nito 100 pesos. So mga ilan yung makukonsume natin dun sa isang buwan? Kung Pero nung pag-try ko kasi doon, nag-try yung flight ko. ilan ba ang mag-grab? Lalabas ko sa kong cellphone. Watch ka ng cellphone. Oh, so sabihin natin i-max out natin. 5 players for 11 hours is 55 per day. 55 times 30. Magkano? 55 times 30. 1,630. Times. Hindi, yan. Ay, Yan na yan. 1,630 divided by 10 divided by 10. 163. times 200. Kaya napili ko talaga ako doon. 33,000
20,000 a month yung papel? Kaya nga, ang alam ko sa Gandiva, they have their own printer. So, sabihin natin, sige, like, estimate lang natin 200 yun. So 20,000 yung papel. Diba? Naloka? Well, I spend around, Recording! I spend around 5,000 a month on tissue for the studios. Normal. Cleaning materials. Tissue. Yeah, cleaning materials. Kasi syempre maglilinis kayo. Minus how much would So you? tingin ko mga a month, shit. Estimate, wala lang, rough lang. Mop, yung mopping materials, mga spray para dun sa mga hawakan and shit, disinfectant. Sabihin natin na 10,000 alcohol and disinfectants and mga shit yun. Mga 10,000. Tsaka sige, 10,000. 1,500 sa pabango ng place. Kasi mag-aamoy pawis yung lugar na yun. 1,500 sa pabango ng place. Humidifier. Oo, yung mga humid, mga ganun. Magkano na? May 241,000. Galing sa magkano? Balikan natin. Galing tayo sa 300,000 or 330,000. May 241,000 ba? Oo. Okay. Ang rent na yung talong mo. Rent is expensive. So, I think that kind of space might be Expensive. around 200,000 a month sa mall. Alam mo kung bakit? Ang kiosk, yung brownies na kiosk, is 100,000 a month. Damn! So if you're getting that big of a space, that might be around 200,000. Kasi the brownies kiosk is 100,000. Hindi ko alam yung iba-iba kasi yung cost per size of the unit. So hindi ko alam. Pero at least ang nai-imagine natin is standard kasi ang kiosk size. So ang standard kiosk size is around 100,000. So can you imagine how many kiosks that is? God damn. Tapos, kaya ko yan kinompute kasi, let's say, ang sili nila is 250. How sure are you na for 9 hours a day, or 11 hours a day, may laman yung 5 mong booth? So, dun pa lang, kulang na yung presyo ng services for you to survive. So, 200 an hour, basically, lumalabas lang, 200 an hour at 5 units is equal to non-survival. So, that's the basic thing. Aside from the principal cost of building it, renovating it, buying everything, plus the 2-month deposit, 1-month advanced rent. So usually in contracts like that, kung 250,000 yung cost ng isang month's rent, ang initial na i-drop nyo just to reserve the spot is around 750,000 plus renovation pa. Renovation usually kuha kayo ng contractor, everything, usually architects yan. So that will cost another something. Tapos materials and finishing. So ang tinitingnan ko na initial investment dyan is around 3 million. 3 million plus yun, around 3.5 and then magsa-start na siya. Pero dun sa initial costing natin, yung 200 per hour is cannot survive. So parang for it to survive, kaso survival pa rin to.
That's 300 an hour. At the idea na every slot is filled for 9 hours. So may ganun siya. Thank you. I need it. Ha? I need it. So may ganun siyang thing. Tingin mo din. Nice, Makama! Nice, Jason! Sayang, sayang. Ngayon, ang curiosity, paano nagsasurvive yung pana? Baka mali ako sa numbers ko. Baka mali yung 200. Pero at the same time, Ano 200? 200. Sobrang mura nun. BMC is already cheap dati at like 250 to 300. So baka may 500 ang pangat siguro. Ay, o bakit di naman pala? Hindi naman. Kasi you also have to take this into consideration. So, ang tawag namin dito, no wind days. So, yung no wind day, basically ghost month. You have to consider Oh na. my God, is this a ship reference? Yeah, it's a ship. No wind days. So hindi gagalaw yung ship ng side. So, merong so, usually, ang cost is, ang kinocompute din namin is, di ba kanina, nasa 245 ka from without rent at 300. So basically, 330 is actually just the overhead. Yun yung siya. Ibig sabihin nun, at 200, ang kinocompute mo is how much, ano yung bare minimum na pwede mo galawin. Let's say, ang cost estimation, let's say lang na 500 per hour na. 500 per hour. How many hours ang kailangan mo to cover the overhead? Tapos ibabalik mo dun sa realistic ba yun sa mall hours? Kasi hindi naman pagbukas ng mall may tao ganyan. So, lagi kang babalik dun sa sa cost estimate Nice! na how many hours do you need to cover the overhead. If hindi siya realistic, kasi even if it's close to realistic nga lang, sugal yun. Dapat yung buffer mo is malaki. Here's something. So, ganito nag-survive and nag-flourish ang SM, department store. Department store kasi is a separate entity from SM na. Ganito nag-flourish ang SM. Lahat ng product sa department store, kung ano man yung nakita mong sticker price, they bought it for 70% less. So they're only buying it for 30% of the cost. Kaya pag nakita mo ng mall-wide 50% off, akala mo lugi sila, hindi, they're still making 20%. And usually that 20%, because of the volume of sales ng sale, that 20% will cover the overhead of everything. Kaya yung mga sale nila na 3-day mega sale, gano'n, they're just, inuubos ang nila yung stocks nila, pero yung profits na ma-earn nila from that still covers the overhead. So para magkaroon ng survival and at the same time ng parang growth, dapat kung ano man yung service na inaano mo, kung ano man yung service na pinaprovide mo, you should earn around 70%. Kasi that will cover it. Tapos, hindi lang yung survival rate. If you can manage a business na at a 30% cost, hindi yung survival rate. Ibig may longevity yun. So ngayon, because of what you mentioned, curious ako how nagsisurvive yung mga archery range. Although, ang archery range kasi is low spoilage. Low spoilage meaning, katulad ng sinabi mo, yung mga papalitan, it takes 6 months para palitan. Low spoilage yun para sa akin. Kasi ibig sabihin parang hindi siya yung araw-araw kailangan tapo. Pero, at the same time, I think okay yung idea mo if it wasn't in a mall. Kasi the mall cost of rent fucks it up. The math fucks up the math. Very important question. This is asking me, I will start asking people if they want to extend until 1 a.m. Kamusta kayo doon? Hintay lang kami, pero gusto ko kumain. Okay. Pero Sorry. gusto ko na maganda. Food court.
Food cool. Food cool. Ang food business actually, they run at a 30% cost. Kaya ang dami rest. Okay lang, extend mo lang. Extend ko lang. Okay. So, usually talaga, lahat ng flourishing businesses survive at 30%. Moonleaf, ito. Mahilig ako mag-research ng businesses. Moonleaf, used to run at a 20% cost. So yun ang laki ng profits. Kasi you're at a 20% cost. The small 10% difference na yun, malaki yun in terms of like compound interest. Damn. Pwede na kami papalit. Pwede na kami Kasi may papalit. 20%. If you have the capital to open that kind of business, there are other businesses that will earn you more money. Na baka mag-enjoy ka rin in... Ang difference kasi dito, ay gets ko may passion ka for. Pero, minsan kasi, the passion will kill you. So, ang next best thing dyan is operate a business adjacent to it or maybe not related to it so that you can fund your passion. Definitely the funding part is the concern. Like, I'm confident na ma-fund ako ng magulang ko. However, ayoko din naman ma-put to waste in that. So, talagang the research is necessary. Ito pa. Hindi pa natin kinumpute yung ROI. Yeah. Ibig sabihin, Okay lang naman. kasi ako, ang lagi kong kinocompute yun, ito pala, para sa akin, bago ako pumasok sa any form of investment, dapat ang ROI is under 1 year. Kasi, the only publicly known business that achieved a 1-year ROI is Angel's Burger. Damn! So, Ganon katipid yung burger nila. anytime you franchise of an Angel's Burger, you can expect an ROI in 1 year. Ganon siya. Walang ibang business na ganon. Jollibee is an expected ROI of 5 years. McDonald's is an expected ROI of 6 years. So imagine mo, you're investing hundreds of millions and you won't see a dime in 5 years. Commitment yun. Yun. Wala akong ganong pocket change. Kaya gusto ko ang ROI ko. So, yun, medyo rule of thumb ko rin yun. I won't invest in anything that won't ROI in 1 year or under 1 year. In case of emergency, 1.5 years. In case of, pero dun sa computation natin kanina, hindi ko may mali dun sa computation natin sa mga, pero basically, parang dapat, kasi loan, basically, yung parents mo, oo, sa kanila yung pera, pero at the same time, we consider that a loan. Dapat babalik yun. Oh, kailangan bumalik yun sa kanila. Laki din nun masyado. Eh, Got resort.